ganda ng araw today. Ang sarap ng simoy ng hangin. It's a beautiful day today to Netizen. You say hi. 아버지! 저희 왔어요! 어머니! 저희 왔어요! Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Excited ako na gumising ngayong umaga kasi nasa bahay si Alex. Yay! Share ko sa inyo yung magiging araw ko today and samahan niyo ako. First, kailangan nating magsaing kasi papasok ang mga bata sa school. Walang sinaing. Habang nagsasaing magsasama... Habang nagsasaing ako, magsasalang ako ng labahin. Kailangan ko na magligpit sa bahay. Dito ako nag-steam ng leche flan. So, ililigpit ko na to. Siyempre kapag vlogger ka, lahat ng gagawin mo ine-explain mo. Mega shout out Julian Marian Andujar. Alam nyo, kaya ayoko ng masyadong maraming gamit sa bahay kasi wala akong mapaglalagyan. Ang hirap na walang storage area. Sa recycle na. Daming basura ngayon. Nagpalit ako ng kortina sa sala kahapon. Tsaka sa master. Ako magliligpit today kasi may lakad kami ni Alex. Magdi-date pa kami. Kasama niya yung pagdi-date. Kapag magkasama naman kami ni Alex, sine-enjoy namin yung time namin together. Habang nagtutupi ako, sagutin ko yung tanong na uso ba ang teenage pregnancy dito sa South Korea? May mga cases pero hindi siya uso. Sa sobrang responsable ng mga Koreans, hindi na nga sila nag-aanak, diba? Kaya sobrang baba ng birth rate dito sa South Korea. Even yung mga couples, takot na sa responsibilidad na magkaroon ng anak kasi sobrang mahal. And ang mga students ngayon, masyadong focused sa pag-aaral and sa pag-prepare ng future nila. So, mababa yung rate ng teenage pregnancy dito sa South Korea. Halos wala nang time ang mga estudyante dito na e-enjoy talaga yung pakikipagkaibigan, barkada, or yung pakikipag-boyfriend. Pero yung pakikipag-boyfriend, I think, common sa Korea. Kasi bata pa lang, uso na yung tinatawag na namjatsingu. Kinder pa lang. Basta kapag close kayo sa klase, para automatic kayo na. Pero hindi yung talagang in a relationship pa. It's more on close talaga kayo. Kayo yung palaging magka-bonding. Kayo yung palaging magkasama. And speaking of namjatsingu, boyfriend na yan. Ako ay naloka. Walaan nyo kung bakit. Mainit-init na chika to sa umaga to netizens. Si Ina, may boyfriend na ba? Hulaan nyo to netizens. Yes or no?
Mamaya ako sasagutin. May init-init na chika. Char lang. Goods na ang sinaing. In-announce na ni Kuku, tapos na ang masarap na sinaing. Haluing maigi. Hi. Mabilis talaga tayo makakatapos pag maaga tayong gumigising and nakaplano na kung ano yung gagawin natin sa araw. Pwede na ako mag-vacuum para magising na din ang mga kids. Magpapalit tayo ng rugs. Water break. Oh, thank you, Lord. Okay. Magluluto na ako ng breakfast. Ang aming breakfast ay spam silog. Sasabihin ko sana ham silog. Spam silog pala. Ang ganda ng araw today. Ang sarap ng simoy ng hangin. It's a beautiful day today to netizens. Tapos nasunog na yung niluluto ko. Wait! This time, sangag na tayo. Good morning. Aras. Good morning, may tukimo. Balik tayo sa pagluluto. Hindi ko nalagyan ng parsley. Si Ijun, kailangan i-prepare ang hair. Conscious na siya sa buhok niya. Ang kanyang hearing device. Ako lang ang magaling mag-clip sa pamilya namin. Kailangan din ng skills to. Hindi basta-basta nagkiklip. Kasi buong araw siya na nasa labas eh. So, kailangan hindi maalis sa pagkakaklip yung hearing device niya. Si Izun, merong lotion na prescribe ng dermatologist kasi nagkakaano siya, rashes siya kapag pinagpapawisan. Filipino-style breakfast na merong Korean side dishes. Kain tayo! Better Sunday, better Sunday, better Sunday.
du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. Bye-bye! Love you! Hugas na tayo ng pinagkainan. Sobrang busy, no? Umaga pala. Ina is going to school now. Bye, baby. Love you. Palagi kong hinahatid sa door ang mga bata. Hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari. And hindi nag-I love you back ang mga kids kapag sinasabi ko yun sa kanila. Pero kapag nagbe-message ako sa Kakao, sabihin ko, Sarange. Ang sagot lang nila, me too. Done ang kusina. Done ang lahat ng gawain sa bahay. Oh, thank you, Lord. Prepare na ako. Lalabas kami ni Alex. Diyan lang kayo. You say hi. How are you? I'm fine. Papunta kami ngayon sa Medal Korea sa Seoul kasi ipapa-AS namin yung hearing device ni Ijun. Ang pinaka-first model ng Medal was Opus, right? Pero obsolete na yung model na yon. Kaya until today na lang sila tatanggap ng AS. So si Alex nag-leave para madala namin yung hearing device ni Ijun. Yung Opus kasi convenient for Ijun na gamitin kasi yun yung kaya niyang ikabit mag-isa. Sa bahay lang niya yung ginagamit. Merong 3 models si Ijun na gamit. Yun yung Opus, Rondo 1, and Rondo 2. Mostly ng savings talaga namin, nilalaan namin para sa hearing devices ni Ijun kasi sobrang mahal. Right now, ang pinaka-latest model na meron si Ijun is yung Rondo 2. Pero meron ng bagong labas na Rondo 3. How much is that? 10,000원 정도지. So yung isang peraso is worth around 10 million won. Dalawa yung ginagamit ni Ijun left and right. So 20 million yon. We decided na mag-upgrade ng hearing device ni Ijun kapag nag-middle school na siya. So yun yung pinaka-graduation gift namin siguro sa kanya next year. Ang bilis ng panahon. Pareho ng middle school students si Ina and Ijun next year. Next year, si Ina, last year niya na sa middle school. Si Ijun naman ang papasok as first year middle school. Grabe, no? Samantalang nung nag-start akong mag-vlog to netizens, ang liliit pa ng Ina and Ijun. Nagcha-chubby bunny pa sila. Ngayon, wala na. Ayaw na magpakita sa camera. There was a video na parang nairita si Ina kasi I was squeezing her stomach. Meron siya. So parang hindi niya nagustuhan yung ginawa ko. Hindi naman sa pinipilit ko yung mga bata na magpakita sa mga vlogs. No, never ko yung ginawa. Pag ayaw nila, ayaw nila. Pag gusto nila, gusto nila. Hindi ko din sila pinipilit magsalita ng magsalita. Pero I want them to greet you to netizens. So, lagi ko sinasabi, you say hi, ganyan. Kasi, I think manner yun. Kahit hindi sila mag-express ng mag-express sa mga vlogs ko. Basta, importante sa akin na binabati kayo ng family ko. Sama ko kayo sa Medal Korea. Ang tagline ng Medal Korea, Here Life. Ganda, no? Sa Jollibee naman, bida ang saya. Sa McDo, love ko to. Tapos, sa Mercury Drug,
na kasi siguro gamot ay laging bago. Once in a while, whenever I go to Philippines, I always make time to meet my MDC friends. Lalo na yung mga nag-guide talaga sa akin and naging close ko talaga when I was working there. Mega shout out sa mga nakasama ko sa Mercury Drug. Bilis ng panahon, no? Nung pumasok ako sa Mercury, nasa early 20s pa lang ako noon. Tapos, parang ako yung pinakabata that time. Kasi, once na pumasok ka sa Mercury Drug, lalo na kapag sa head office, alam nyo ba? Parang ang hirap-hirap ng iwan yung trabaho mo doon. Kasi, bago ka makapasok, I mean, literal na parang butas ng karayom yung papasukan mo. Sa sobrang dami ng proseso and haba ng paghihintay, bago ka talaga makapagtrabaho doon. Mamahalin mo talaga kasi pinaghirapan mo yung company na yun bago ka makapasok. And maganda naman talaga yung mga benefits doon. Sobrang nagpapasalamat ako kay AAL kasi ang dami kong natutunan talaga sa kanya. Nung nagpakasal nga kami ni Alex, sabi niya kay Alex, huwag mo munang kunan si si Anne. Hayaan mo munang magstay sa Philippines. Pero syempre, pag nasa early 20s ka, diba? And in love ka, all you wanted to do is to be with that person na gusto mo makasama for the rest of your life. So yun, fly pagkakasal dito sa Korea. Pagdating dito nabuntis. Tapos ang daming pinagdaanan. Pero okay lang naman. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng pinagdaanan ko dito sa Korea. Especially nung nag-start pa lang kami ni Alex. Kasi look at us now. Okay naman yung life namin, yung family namin. Yun. So thank you, Lord. Everything happens for a reason. Ma-traffic na yun sa Korea. Smooth naman yung flow. Tapos wala kang maririnig na nagbo-blow ng horns kasi may mga sumisingit-singit. Hindi ganun sa Korea. Laging nasa tamang lane ang mga sasakyan. Metal Korea. Ganito yung nakakabit sa loob ng skull ni Adrian. This is the Rondo 3. 소넷. Sonnet. This is the Sonnet. 최근엔 나온 Sonnet 2. Ito yung parang counterpart ng Opus. 그치. Yan. 이거에 But this one is bigger. Sonnet is bigger. 이거 얼마예요, 그러면은? Sonnet. 800이래. 개당. 8 million won. Napaayos na namin yung Opus and Rondo 1 ni Isun. So we paid 155,000 won. Last day today ng pagtanggap for AS. Kaya si Alex naglaan talaga ng oras para ipaayos yung hearing devices ni Ijun. Buta na lang, alam nyo, ang pinalitan lang is yung cord ng Opus worth 80,000 won lang. Kasi expected namin papalitan yung isang hearing device. Hindi ko kasi na tanggal kagad yung battery, so nag-molds. Sobrang mahal nun para kang bumili ng bago. Expected namin around 2 million won yung babayaran namin. Pero napakabait ni Lord. Kasi 155,000 won lang kasama na yung accessories and batteries na kailangan ni Ijun para sa hearing devices niya. Hindi basta-basta ang pag-maintain ng hearing devices ni Ijun. Every year, malaki talaga yung budget namin for his annual check-up para sa maintenance ng hearing devices niya. Kasi kapag nasira yun, ang mahal talagang magpagawa. And ang worst,
pag merong kailangang palitan, doon talaga masakit sa bulsa kasi milyon-milyon yung presyo nun. So we always make sure na may allotted budget kami for my son's hearing needs. And para dun pala sa nangihingi ng hearing device, hindi siya yung ordinary na hearing aid eh. Kasi si Izun, may cochlear implant siya. So, parang set yun. Hindi porket may hearing problem din yung anak nyo or kapatid nyo or family member nyo, pwede yung ginagamit ni Izun. This year, until next year, ang pinag-iipunan namin talaga is yung latest model. Yung Rondo 3 or hopefully yung Rondo 4 yung mabili namin. Pauwi na kami ni Alex. Doon na kami sa Galme kakain ng lunch. Thank you, Ina Apa, for making time. One of my favorite restaurants in our neighborhood, Cafe Leong. Ay, yung orchids, buhay na buhay. 아니 그렇게 나오면 되지. Salad. Sobrang sarap ng lunch, nabusog ako, and syempre na-enjoy ko kasi nakasabay kong kumain si Alex. Thank you for the lunch treat. Ako ang magda-drive kasi nag-beer siya. Laking bagay talaga kapag marunong mag-drive ang asawa, no? Pwedeng uminom yung isa. Hinihintay namin yung free na coffee and tea. Tina-take out na lang namin. Napakainit. Let's go. Go, go, go. 따뜻하다. Oh, 차가. ang init ng car. Open lang natin lahat ng windows. Dinrap ko lang si Alex dito sa bahay kasi nga uminom siya ng beer. Tapos ako, may schedule ako sa hair salon. Magpapatreat ako ng hair. Hindi na kasi tayo bumabata to nerizen, so kailangan nating alagaan ang lahat ng parte ng ating katawan. Nagpalit lang din ako ng sasakyan. Mas tipid kasi sa gasolina si Pride kaysa yung SUV. Let's go! Ako kaya ko mag-drive ng sedan, ng SUV, and ng truck. Char lang yung truck. May nagsabi na kung hindi ko naman na pang-asawa si Alex, hindi ganito yung buhay ko. Ay, sorry kayo. Bata pa lang ako, mataas na ang ambisyon ko sa buhay. So, kahit hindi si Alex ang napangasawa ko, I'm sure successful ako sa life ko. Bakit ako confident? Kasi successful na ako bago ko pa mapang-asawa si Alex. Pero pinili ko ang love over my career. Wow! Kung hindi ako
ako asawa ni Alex, baka asawa ko ng seaman, accountant, or ng engineer. Hindi, pero seryoso, mga ex ko, mga bigatin din. Sa sobrang bigat, di na madala, di na mabitbit. Ang corny, char. At saka hindi nakadepende ang pagganda ng buhay sa mapapang-asawa mo. Nakadepende yun sa sarili mo. Ang hair salon. Annyeonghaseyo. Sa Korea, libre yan. Coffee, tea. May pabiskwit pa dyan. Okay ang service nila dito. Kahit saan ka magpunta. Alex din nagpapagupit. Nagpa-wave ako ng hair para maiba. Okay ba? Parang na-miss ko yung medyo kulot-kulot yung buhok ko. This time, pupunta tayo sa Avenue kasi nagpa-gel nail ako dun sa bagong nail artist. Hindi dun sa Sadyang Nim, yung palaging gumagawa sa daliri ko. Hindi ko nagustuhan yung gawa niya. Masyadong makapal yung pag-apply niya nung gel. So, ipapa-AS ko. Pwede yun sa Korea kapag hindi kayo satisfied sa service and may gusto kayong ipaayos, tumawag lang kayo. Within a week, pwede nyo pang ipaayos. Ganun din sa buhok. Nandito na naman tayo sa Avenue. Done ang aking nails. Looks better na. Bibili ako ng donuts ni Ajun. Pasalubong for Ina and Ajun. Kahapon pa gustong kumain ng donuts ni Ajun, kaya lang wala nang masarap na naiwan kagabi. Sabi ko today na lang. Let's go home now. Binigay ko lang kay Ajun yung pasalubong Binigay ko lang kay Ajun yung pasalubong niyang Dunkin Donuts. Tapos kami ni Alex, papunta sa farm ngayon. Si Omoni and my sister-in-law just came back from Japan. So may mga pasalubong, pinapapick up sa amin. Tapos iahatid din namin yung bagong cellphone ni Abuji, yung S24 Plus. Shala-shala. Since si Alex, employee sa Samsung, merong discount siya from Samsung Mall. Sabi namin, kami na yung bibili for him. Pero nagpadala siya ng pera. Ayaw niyang iasa sa amin yung cellphone niya. May pera daw siya, ba't namin siya ibibili? Okay, fine. I'm sure nag-e-enjoy kayo sa mahabang vlog na to kasi magkasama na tayo simula umagaan hanggang gabi. Sumama na kayong bisitahin si Abuji and si Omoni. Diyan lang kayo, ha? Ang mga kids may schedule eh. So, hindi namin sila kasama. Si Abuji. Abuji! 저희 왔어요! 어머니! 저희 왔어요! Nakaidlip ako sa biyahe. Antok na ako. Pagod na ako ngayong araw na to. Akyat tayo sa rooftop. Ayan ang farm. May mga bunga na yung puno. Next time mag-tour tayo. Pagbalik namin dito.
si Omoni ng side dishes. Ipapabaon niya sa amin. Meron na ulit baon ng side dishes. Uuwi na kami ni Alex kasi ang mga kids pa uwi na din. Madami na naman kaming na uwing side dishes and ayun, nagtanim sila ng broccoli. Meron akong nauwi isa. May bigas din at kung ano-ano pa. Thank you so much sa pagsama ngayong araw na to. I hope that you enjoyed watching and if you are new to my channel, please consider... Ay, hindi pa pala! Meron pala akong chika about Ina. Ang sagot ay yes. Saka ko na ikikwento sa inyo sa susunod na video na lang. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 나의 마음이 우리야. Stay safe everyone. Bye-bye!